Desperado, why don't you come to see? Kung isa kang solidong tagahanga ng Eagles, ay napaka-imposibleng hindi mo kilala si Linda Ronstadt na naging tulay para mabuo ang legendaring karera ng mga ito. Si Linda Ronstadt lang naman mga idol, ang dating pinakasikat na babae sa mundo ng rock and roll at sinasabing pinakaunang babae na nag-headline sa isang arena tours na nagbigay sa kanya ng titulong The First Lady of Rock. Pero alam nyo ba mga idol na kahit si Linda ang may pinakamagandang boses sa kanyang henerasyon na nagtataglay ng puro at expressive na soprano voice, andun pa rin ang duda niya sa kanyang sarili tuwing nagtatanghal siya sa harap ng maraming tao. Siguradong marami din sa atin ang ganito, yung feeling lagi na pinag-uusapan, pinagbubulungan at pinagtatawanan ng iba kahit hindi naman, yung nakakaramdam ng takot, hiya at insecurities kahit wala namang dahilan. Hindi rin siya isinilang mga idol nang may natural na kakayahang magsulat ng sariling mga awitin, pero ang abilidad niyang i-cover at gawing parang sarili niyang kanta ang awitin ng ibang artist ang mas nagbigay sa kanya ng sobrang kasikatan. Katunayan ay hindi mo iisiping hindi siya ang original ng mga kantang Blue Bayou, You're No Good at iba pa. Nakilala din si Linda sa mga collaborations nito sa napakaraming artist. Katunayan mga idol ay maririnig mo ang kanyang boses sa napakaraming album ng iba't ibang music artist na may kabuuang 120 albums at nagawang makabenta ng 100 milyong records. Hindi man naging ganong kakilala sa Pilipinas ang mga sumikat niyang kanta, sigurado namang alam na alam mo ang duet nila ni James Ingram na Somewhere Out There at Don't Know Much naman kay Aaron Neville, na siguradong magpapasaya ng puso mong iniwan at pinaasa. At dahil sa gininto ang boses ni Linda ay nakuha din ito ang pansin ng mga songwriters na nagbigay din sa kanya ng mga original na awitin. Pero syempre hindi rin naman naging ganong kadali ang kanyang karera. Dumanas din ito ng napakaraming problema at dumating din ang panahon na labag man sa kanyang kalooban ay kailangan din niyang lisanin ang pagkanta dahil sa isang karamdamang inalis sa kanya ang kakayahang kumanta at magbahagi ng kanyang musika. Halika at kilalanin natin si Linda Ronstadt at alamin natin kung karapat-dapat nga ba siyang makilala at mapabilang sa mga nabigyan ng titulo na Queen of Rock. Welcome to Pilat PH. Si Linda Marie Ronstadt ay isinilang sa Tucson, Arizona noong July 15, 1946. Mahilig sa musika ang kanyang buong pamilya, kaya sa murang edad ay namulat na ito sa iba't ibang genre at style ng tugtugan: rock and roll, rhythm and blues, gospel, opera, country music, choral, at kahit nga Mexican music ay pinapakinggan at kinakanta din ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Kaya bumaon lahat ito sa utak ng noon ay 10 taong gulang lang na si Linda. Kaya kanyang pamilya talaga mga idol ang pinakaunang naging impluwensya ni Linda sa musika. Sa edad na 14 na taong gulang ay bumuo na ito ng folk trio na ang ibang miyembro nito ay mga kapatid na si Peter at Gretchen. Tinawag nila ito na The Union City Ramblers at The Three Ronstadts na nagsimula na ring tumugtog sa mga bars at maliliit na venue. Gamit ng mga itong tugtugan ang folk, country, bluegrass at Mexican music. Pero paglipas ng panahon mga idol, noong 1964 ay humiwalay na ang noon ay 18 taong gulang na si Linda na mas gusto na ang tugtugan na pinagsamang folk at rock and roll. Nagtungo na ito sa Los Angeles, California sa kanyang kaibigan na si Bobby Kimmel, na sa karagdagan ng gitarista at songwriter na si Kenny Edwards ay nakapagbuo ang mga ito ng bandang tinawag na The Stone Ponies. Nakapirma ang mga ito ng
kontrata sa Capitol Records noong 1966 at dito nga ay nakapag-release sila ng 3 album. Pero noong 1969 ay nagsimula ng maging solo artist si Linda. Nag-release ito ng kanyang solo album na Handsown Homegrown noong March 17, 1969 at ito nga mga idol ang itinuring na pinakaunang alternative country music na na-record ng isang babae. Nasundan agad ito ng pangalawang album na Silk Purse na na-release naman noong April 13, 1970 at dito mga idol ay nag-umpisa ng maghanap si Linda ng mga backing bands na tutugtog para sa kanyang mga tours na hindi naman naging ganong kadali dahil kakaunti lang umano mga idol ang mga lalaki nung panahon na yon na walang mataas na ego na pumapayag na maging backing musicians lang ng isang babaeng bokalista. Ganun pa man ay magagaling namang mga musicians ang nakuha ni Linda. Katunayan mga idol, ang unang bandang nakuha niya ay nagbuo ng kanila at naging isa sa mga pioneer ng mga country rock band, ang bandang Swampwater. Hindi madamot itong si Linda mga idol dahil kahit mamumroblema siya sa paghahanap ng bagong miyembro ng kanyang banda ay natutuwa pa itong tumulong at magbigay ng oportunidad sa kanyang mga kasama na gustong magbuo ng bagong banda. Walang pinagkaiba ito mga idol sa nangyari sa mga sumunod niyang miyembro na sina Don Henley at Glenn Frey na si Linda pa mismo ang gumawa ng paraan para makasama ng mga ito ang iba pa nilang miyembro. Sa bandang kalaunan ay naging isa sa pinakasikat sa buong mundo, ang The Eagles. They started talking about putting a band together, and we told them they should get Bernie Ledden. And they thought that was a good idea. And then my manager at the time, John Boylan, had worked a lot with Randy Meisner because he'd produced some Ricky Nelson records. And he told them they should get Randy Meisner to play bass, and they thought that was a good idea. And they put this band together, and it was like people in love. It was the greatest thing to see that band when they first formed. You know, they were so happy. They loved to play music with each other. Sumama pa ang mga ito sa tours ni Linda at tumugtog pa sa pangatlo at self-titled album ni Linda na Linda Ronstadt na na-release naman noong January 17, 1972. Samantala sa pang-apat na album ni Linda na Don't Cry Now na na-release noong October 1, 1973 ay nagsimula na itong bumenta ng maayos at nakaranas na tumugtog sa malalaking venue at dito na nga ito nasundan ng album na Heart Like a Wheel noong November 19, 1974 na naglagay na kay Linda sa number 1 ng Billboard 200. Nagbigay din ito ng 2x platinum certification at isang Grammy Award. Sa panahong ito mga idol ay sobrang sikat na si Linda, hindi lang dahil sa kanyang musika kundi pati na rin sa kanyang imahe. Sa gandang babae ba naman ni Linda mga idol siguradong marami ang naglalaway nahuhumaling sa ganda nito. Naging cover pa ito ng Times at Rolling Stone magazine. Dito na din niya nabuo ang kanyang formula sa paggawa ng album kung saan nga mga idol ay pinagsasama-sama niya ang mga traditional folk songs, cover na mga rock songs at ilang original na awitin na galing sa ibang songwriters. Ganun pa man ay hindi niya talaga maiiwasan ang negatibong komento galing sa kanyang mga kritiko dahil mga cover songs lang talaga mga idol ang karamihan sa mga nag-hit o mga sumikat niyang awitin. Pero hindi naman ito nakahadlang sa lalo pang pagsikat ni Linda. Pumalo pa rin sa number 4 sa US ang album na Prisoner in Disguise noong September 15, 1975. Ang Hasten Down the Wind naman noong August 9, 1976 ay pumalo naman sa number 3 at muling pumalo sa number 1 sa mga sumunod na dalawang album. Ang Simple Dreams noong September 5, 1977 at Living in the USA noong September 18, 1978. Dito mga idol ay naiukit na ni Linda ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakasikat na solo female acts at naging pinakaunang babae na may kakayahang punuin ang mga arenas at stadiums sa bawat konsyerto nito. Dito na din siya naging highest paid woman in rock dahil noon lang 1978 ay nagawa nitong kumita sa tours ng $12 million na kung ikukumpara natin sa panahon ngayon ay may katumbas na itong mahigit
sa $50 million. Samantalang $60 million naman o may katumbas na $249 ang kinita niya sa kanyang albums. 1978 lang itong pinag-uusapan natin mga idol, kaya ganun talaga siyang katindi noong panahon na yon. Nagpatuloy pa ang kasikatan ni Linda noong 80s na sinimulan niya sa album na Mad Love noong February 18, 1980. Tapos nasundan ito ng pagpasok naman ito sa Broadway na The Pirates of Penzance at patuloy na pag-e-experiment ni Linda sa ibang genre na maririnig naman sa mga successful din na mga album na Get Closer noong September 27, 1982, What New noong September 12, 1983, Lush Life noong November 16, 1984, For Sentimental Reasons noong September 22, 1986 at para naman i-honor ang kanyang Mexican-American heritage ay naisipan nitong bumuo ng album na Spanish ang lingwahe na mariin namang tinutula ng kanyang mga record executives. Nagbanta pa ang mga ito na sisirain nila ang natitira pang karera ni Linda kung itutuloy nito ang kanyang plano, pero hindi ito pinansin ni Linda mga idol. Naglabas pa rin siya ng album na magbibigay ng karangalan para sa Mexicans na lahing kanyang pinagmulan, ang Canciones de mi Padre na nai-release noong November 24, 1987 na sa kabila ng pagbabanta ay nagbigay pa din ito kay Linda ng Grammy Award at naging best-selling non-English language record pa ito sa kasaysayan ng musika sa US. Hindi na tinag ang kasikatan noon ni Linda dahil sa parehas na taon ng 1987 ay naganap din ang pagsasama-sama ni Linda Ronstadt, Emmylou Harris at Dolly Parton na nauwi sa pagbuo ng album na trio noong March 2, 1987. Tinapos din ni Linda ang 80s sa isa pa niyang napaka-successful na album na Cry Like a Rainstorm, Howl Like a Wind noong October 2, 1989 kung saan kabilang mga idol ang Grammy Award-winning duets nila nina Aaron Neville sa cover song na Don't Know Man. Pagpasok naman ng 90s ay muling naglabas si Linda ng dalawang magkasunod na Spanish language albums na Mas Canciones noong November 19, 1991 at Frenese noong August 25, 1992, pero hindi na ito masyadong pumatok sa tao mga idol at nakitaan na din ito ng pagbaba ng kanyang popularidad dahil na rin sa malaking pagbabago ng usong musika noong panahon na yon. Muling bumalik si Linda sa tugtugang rock sa mga sumunod pa niyang 5 album na Winterlight noong November 23, 1993, Feels Like Home noong March 14, 1995, Dedicated to the One I Love noong June 11, 1996, Wira noong June 23, 1998 at Hamen to Myself noong November 9, 2004. Pero kahit hindi na nagkaroon ng commercial success ang mga album na ito ay patuloy namang dinudumog si Linda ng mga tao sa kanyang mga tours. Nakakalungkot man mga idol, noong July 25, 2006 sa collaboration ni Linda kay Ann Savoy sa album na Adio False Heart ay naging ito na ang pinakahuling album na nagawa ni Linda. Kahit gusto pa nito magpatuloy na magbahagi ng musika hindi na ito pinahintulutan pa ng tadhana mga idol. Nagkaroon si Linda ng karamdamang noong una ay inakalang Parkinson's disease pero kalaunan ay napagtantong progressive supranuclear palsy pala, isang hindi pangkaraniwang kondisyon na sanhi ng pagkasira ng parte ng utak na kumokontrol sa pag-iisip, paggalaw at koordinasyon ng iba't ibang parte ng katawan. Sa kaso ni Linda mga idol, ang inalis ng karamdamang ito ay ang kakayahan niyang kumanta dahil tanging sa utak na lang niya ito nagagawa. At para sa isang napakasikat na katulad ni Linda mga idol na bagamat may edad na hindi rin naging madali dito ang pagtalikod sa bagay na halos buong buhay na niyang ginagawa, ang magtanghal at magbahagi ng kanyang musika. Napilitang magretiro si Linda noong 2011 pero nagkaroon pa ito ng ilang public appearance sa kanyang public speaking tours na bagamat hindi na siya kumakanta ay dinudumog pa rin ito ng kanyang mga fans. Nakahiligan din ito ang pagsusulat at paglikha ng aklat na tumatalakay naman sa kanyang mga naging karanasan. Dahil nawala man ang kanyang kakayahang kumanta ay nanatili naman at hindi nabura ang napakakulay na alaala ng kanyang naging karera. Mga kabigo
kabilangguan at tagumpay na siguradong hindi na mabubura pa sa kasaysayan ng musika. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon siya ng 28 studio albums, isang live album, 13 compilation albums, 14 na music videos at 63 singles. Nakabenta si Linda mga idol ng mahigit sa 100 milyong kopya sa buong mundo at nagsako ng kabuuang 11 Grammy Awards, 3 American Music Awards, 2 Academy of Country Music Awards, 1 Emmy Award at 1 Alma Award. Mayroon din ito mga idol na Latin Grammy Lifetime Achievement Award at Grammy Lifetime Achievement Award na inducted ito sa Rock and Roll Hall of Fame noong April 2014 at nakatanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame na kasama sina Dolly Parton at Emmylou Harris para sa kanilang album na trio. Kabilang din si Linda mga idol sa 5 nakatanggap ng Kennedy Center Honors for Lifetime Artistic Achievements noong 2019. Anong masasabi mo dito idol? May karapatan nga ba si Linda na mapabilang sa titulong Queen of Rock? Pag-usapan natin yan sa comment section. Like millions of fans, Linda Ronstadt is not quite ready to say goodbye. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.